of the Divine Word Institute of Mission Studies at the Divine Word Seminary, Tagaytay City. Following Father Ross's reflection, let us listen to a mother, a film and television actress, comedian, and member of Living Word Prayer Community of Our Lady of Mount Carmel Parish, Miss Candy Pangilinan. After the sharing, Mr. and Mrs. Erwin Tulfo and family will lead the family prayer. It is finished. Natapos na. Ang mga katagang ito, habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, ay napakalapit sa ating mga pusong Pilipino. Dahil pag tayo ay may konting problema o hinaharap sa buhay, sinasabi natin agad, matatapos din yan. Matapos din ito. At dahil dito, hindi malayo sa ating puso ang makatagang binatawan ng ating Panginoon. Natapos na. At dahil dito, habang ating pinagnilayan ang makatagang ito, isipin natin na ang makatagang ito ay nagpapalalim sa ating pagka-Pilipino. Dahil ito'y malapit sa ating mga puso at nagpapalalim din sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Mga kapatid, para mas maintindihan nating mabuti ang mga katagang ito, muli nating balikan kung ano yung nararamdaman ng ating Panginoon nung siya ay nandun sa krus at nabanggit niya, natapos na. Marahil, nung sinabi niyang natapos na, marami rin siyang iniisip. Ngunit, habang nandun siya sa krus, ang ibig sabihin ng natapos na ang kanyang paghihirap. Natapos na ang kanyang pagsasakripisyo. Ngunit, alam rin niya na hindi ito ang katapusan. Dahil alam niya na habang natatapos ang kanyang paghihirap at pagpapakasakit, alam niya na marami ang matutubos, maliligtas dahil sa kanyang pagsasakripisyo. At habang alam niya na matapos na ang kanyang pagsasakripisyo, alam rin niya na matatapos ang kanyang buhay. Ngunit, kahit alam niya na matatapos ang kanyang buhay, hindi ito ang katapusan ng kanyang buhay. Kundi, ang katapusan ng kanyang buhay ay ang siyang pintuan para sa buhay na walang hanggan. Napaka magulo. Parang merong kabalintunaan. Nagsakripisyo siya, pero hindi doon ang katapusan. Dahil marami ang kanyang natutubos. Namatay siya, hindi doon nagtapos ang kanyang kamatayan. Dahil marami ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa ng ating Panginoon? Simple lamang. Give up niya ang kanyang sariling kagustuhan, ang sariling adhika, dahil alam niya sa pag-give up ng kanyang sariling gusto, marami ang mabubuhay. Alam ng ating Panginoon
na pag ipagkaloob niya ang kanyang sarili, marami ang maliligtas. Marahil mga kapatid, ito ngayon ang imbitasyon sa atin na makataga ng ating Panginoon. Balikan natin, akuin natin ang mga kataga ng ating Panginoon. Tayo ay Kristiyano. Tinawag tayong Kristiyano dahil naniniwala tayo kay Kristo. At kung naniniwala tayo kay Kristo, dapat ang ating mga buhay i-pattern rin natin kay Kristo. Kung si Kristo nag-give up sa kanyang sariling kagustuhan, marahil ang imbitasyon ng ating Panginoon ay i-give up rin ang ating sariling kagustuhan. Mga kapatid, ngayon sa ating panahon, habang gumaganda ang ating buhay, tumataas ang ating kita, tumataas ang ating pinag-aralan, para bagang napaka-conscious natin sa ating sarili. Para bagang ako ang nagtrabaho, ako ang nagpagod, ako ang gumawa dito, dapat lamang ay magiging masaya ako. Maganda po yan mga kapatid, pero minsan pag overly emphasize natin ang ako, delikado. Halimbawa, merong dalawang mag-asawa, umuwi sila lalaki 9 o'clock ng gabi, nagkaroon ng sagutan, tumahimik ang mga kapitbahay. At ang sabi ng lalaki, bakit? Wala ba akong karapatan na lustayin ang aking pinaghirapan? Ako ang nagtrabaho dito. Dapat may karapatan ako na gamitin ang aking sariling pera. Kasi naglasing dahil kasasahod lamang. Tama. Merong punto si lalaki. May karapatan siya. Ngunit mga kapatid, isipin natin, marami rin nakasalalay sa kanya, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Dapat merong i-give up sa ating mga sarili para ang iba ay mabuhay. Ngayon, usong-uso ngayon yung personal right. Pag maapakan yung iyong right, sabi niya, it's my personal right to argue and to counterattack. Dahil naapakan ako, nasaktan ako. Tama rin yun mga kapatid. Pero, pag masyado na rin talaga lang personal right, Father, wala ba akong right na lumigaya? Meron. Halimbawa, marami dito yung nagbabalak mag-asawa. Sa rito ng pag-asawa, sa simula pa lamang ang tawag sa ikakasal ay man and woman. Pagkatapos ng exchange of vows, yung commitment, ang address na ngayon sa man and woman is husband and wife. Ibig sabihin, meron change of status from single to married. Not complicated. Married. Pero ang problema ngayon, kahit may asawa si lalaki, feeling binata, nandun pa rin lagi sa mga barkada, inom, natutulog, gumagala kasama ang barkada. Pero remember, nang ikaw ay nagkaroon ng commitment, nag-change ang iyong status from man to husband. Ibig sabihin, kailangan merong i-give up just like Jesus para magkaroon ng buhay ang ibang tao. Mga kapatid, ngayon ay Year of the Poor. Kung hindi tayo pinapahalagaan natin yung ating mga mahal sa buhay, how much more other people?
Pag sinasabi nating poor, hindi ibig sabihin na materially poor. Merong physically poor. Dahil may sakit, bedridden. Anong i-give up mo? Meron diyang psycho-emotionally poor. Dahil confused, depressed. Anong i-give up mo para siya ay maging maligaya? Pagbisita ng ating Santo Papa dito, hindi dahil gusto niyang bumisita. Bumisita siya dito dahil alam niya na ang ating simbahang Katoliko dito sa Pilipinas ay malaki ang papel para sa ating pananampalataya. When I was in Rome, when I studied there, merong isang event na nangyari, simultaneous vigil at nagkakaroon ng rosary. Namangha ang mga taga-Vatican when they saw na punong-puno ang field na isang malaking university dito sa Pilipinas ng mga kabataan. At ang sabi ng aming professor, sabi niya, who will be the future of our church? Sabi ng mga Italiano, i Filipini, the Filipinos. That's why mga kapatid, balikan natin ang ating identity. Kung ang sinabi ng ating Panginoon natapos na at ito ay malapit sa ating pagiging Pilipino, dahil tayo ay merong ganun din na kaisipan na nagsasakripisyo para sa iba, akuin natin muli at magiging proud tayo sa ating pagiging Katoliko na Pilipino. Mga kapatid, matatapos din ang lahat ng ito. Matatapos din ang lahat ng ito. Lalo't higit pagkaagapay natin si Kristo. Amen. Sabi sa shooting. Yan po ang paborito naming marinig sa shooting. Ang salitang pack up. It is finished. Diba? Bakit po? Bakit masaya kami pag pack up? Kasi po pag pack up, there is freedom. We can do anything we want. Pack up. Para sa mga estudyante, pag sinabing dismissal, tapos na, uwian na, masaya. Bakit? There is freedom. May kalayaan. Simula pa lang ho ito. Huwag po kayong pumapalakpak, parang gusto nyo rin ho akong pumack up. Sandali lang po. Alam niyo mga kaibigan, gusto ko sana ikwento sa inyo yung iniwan po ako ng asawa ko. Kaso tapos na ho yun. It's finished. Gusto ko rin sana ho ikwento sa inyo na nung bata po ako, binubuli po ako. Kaso ho tapos na yun. It's finished. Gusto ko rin sana ho ikwento po sa inyo na may sama po ako ng loob sa trabaho ko. Kaso ho, tapos na yun. It's finished. Kaya naisip ko nga ho, marami pong salamat sa mga nag-imbita po sa akin dito, Father Ben. Ngayon ko po na-realize, marami palang bagay sa buhay ko ang tapos na. It's finished. Ibig sabihin, yung mga dati ko palang problema, hindi ko na problema. It's finished. Yung mga problema niyo ba ho last year, problema niyo pa rin? Ang laki ng problema niyo. Ibig sabihin, hindi niyo pa tinapos. It's not yet finished. So, ibig sabihin, it is our choice. It is my choice. Naalala ko po, nung bago po ako hiwalay, sobrang sama po ng loob ko, pumunta po ako sa counselor ko. 3 oras po akong nagkwento tungkol sa talambuhay ko. Umiiyak po ako, humahagulgol, may kasamang action, may detalye. Nakatinga nga lang ho sa akin yung kinukwentuhan ko. Sabi ko, ang sakit, grabe, ganito po ang nangyari, ganito, ganito, ganito. Sabi niya sa akin, tapos ka na? Opo. Ilan na napagkwentuhan mo nito? Madami po, lahat po ng kilala ng nanay kong pare. Lahat po ng madre, pinuntahan po namin ng nanay ko. Nagpa-psychiatrist po ako, nagpa-psychologist pa po ako. Sabi yung sa akin ng counselor ko, o tama na, tapos na. It's time to move on. Decide. Sabi ko, hindi pa eh, madami pa ako nararamdaman. Ito nararamdaman ko, ang sakit-sakit pa. Sabi niya,
You have to conquer your emotions. Hindi ko kaya, yung artista po ako, marami po ako nararamdaman. Sabi niya sa akin, happiness is a choice. You decide to be happy. You decide to forgive. Not because you forgive because of the other person. You forgive because you want freedom. Pag ako nagpatawad, ako may kalayaan. Ako mo nasaktan, oo nga. Sabi sa akin, pag ikaw ba galit at nagninit-ngit gabi-gabi, yung kinabubisitan mo ba tingin mo naapektuhan? Hindi po. Pag ikaw umiiyak at hindi makatulog gabi-gabi, tingin mo ba yung kinabubusitan mo puyat din? Hindi po. O ngayon, sino ang talo? Ako po. Sino ang puyat? Ako po. So, sino ang may kalayaan pag ikaw ay nagpatawad? Ako po. So, tapusin mo na. Tama na. It's finished. Tapos na yun. Nung binigay po sa akin yung salitang it's finished, ang dami kong naisip. Mamamatay na kaya ho ako, kaya ho itong binigay sa akin. It's finished. Pero naisip ko, siguro, pag nagdadasal ako sa gabi, pag buong na-realize ko, may isang araw po, buong araw, wala akong ginawa, nanood lang po ako ng Korean novela. Kasi may mga panahon po wala akong trabaho. So nakatunganga lang po ako. Nung gabi, nung magdadasal ako, wala po ako mapagdasal kasi wala akong na-finish. Alam nga ipagdasal ko, Lord, natapos ko po ang Korean novela. Sabi ko, next day, I will do the best that I can. I will be the person that God wants me to be. Pagising ko sa umaga, nag-exercise ako. Pagkatapos ko nalagaan ko po ang anak ko. Pagkatapos ko nakapag-usap ako sa nanay ko. Pagkatapos kinausap ko lahat ng kasambahay. Pagkatapos ko nag-agawa po ako sa computer ng mga script. Pagkatapos nag-exercise po ako ulit. Pagkatapos kinausap ko na naman po ang nanay ko. Kinausap ko na naman po ang anak ko. Naglaro ko kaming dalawa. Nung gabi, pagod na pagod po ako. Ang sabi ko, Lord, today, I have fulfilled the tasks that you want me to do. I was a mother, I was a daughter, I was an employer, I was an artist. It is finished. Bukas ulit, sabi ko sa aking Panginoon. Ngayon, bago ako pumunta dito, meron ako nakasalubong. Nagkwento siya sa akin ng sama ng loob niya. Tungkol po sa asawa niya. Kung gaano daw yung siyang sinaktan, grabe yung kwento niya. Tinanong ko siya, umiyak ko siya habang nagkukwento. Tinanong ko, ano bang nangyari? Kailan ba ito? 10 years ago. Bakit parang kahapon lang? Sabi ko, doon ko po na-realize, tama pala yung sinabi sa akin. Do not dwell on our past because our yesterday will be our today. Yung galit mo kahapon, pag hindi mo pa tinapos, sigurado ako, yung galit mo hanggang today, galit ka pa rin. And your today will be your tomorrow. Kung galit ka ngayon, sigurado ako, galit ka pa rin bukas. So ako ano man ito, tapusin na natin. It is finished. Our dear Jesus Christ purchased us with His life that we may have new life. It is finished.